Ang bantot naman ng mga damit. Ano ba yan? Oh, nilabahan ko na nga nung wala kayo. Hindi ka pa magpasalamat sa akin. Kasi naman po, sana po hindi na kayo nag-abala. Dahil mas mabango pa itong mga damit namin nung hindi pa nalalabahan. Kesa ngayon, itong sa mga damit ng anak namin, amoy kulob, amoy alimuong, amoy hindi maintindihan. Uulitin ko na lang yan. Pati na rin yung mga damit namin ng asawa ko. Dagdag pa to sa trabaho sa akin. Sa halip na hindi ko to ibababad ng matagal sa mabangong sabon, gagawin ko pa. Sa susunod po huwag niyo na lang pong linisan yung hindi ninyo kaya. Ang pinapalinisan po sa inyo, yung katawan ninyo. Lalo na po ang amoy nyo. O gaya ngayon, ang bantot ninyo. Amoy laway pa kayo na natuyo. Hindi na naman po kayo nag-toothbrush. Tapos amoy pa kayo sigarilyo. Yung amoy mapanghi ninyo, hindi na nawala sa inyo. Kaya po sabi ko maglinis kayo ng katawan ninyo araw-araw. Hindi mo ba talaga naiintindihan na madaling magkasakit ang matatanda kung laging naliligo? Paulit-ulit na lang pong sinasabi sa inyo na hindi naman kayo pinapaligo araw-araw. Pwede naman po kayo maghinsaw. May beam po dyan. Kapag pinapawisan kayo, magpalit kayo ng damit. Kapag naihi kayo, magpalit ulit kayo. Hindi ka ba masaya dahil hindi ako magastos sa tubig? Kahit paglalaba hindi magastos kasi hindi nga ako nagpapalit ng damit. Hindi na po bali na umabot ng 1,000 ang bill ng tubig. Basta wag lang ganito kabantot yung bahay namin dahil sa'yo. Ang dami ko na namang sinasabi. Hindi niyo rin naman ako pinakikinggan. May mga matatanda na kahit na anong sabihin sa kanila, hindi nakikinig. Ganon ang nararanasan ni Kay sa kanyang biyenan na lagi niyang pinagsasabihan sa amoy nito. Lalo na at hindi na ito gaanong nakakaamoy. Pero minsan, hindi na nadadaan sa pagtitiis ang lahat. Ano kaya ang gagawin ni Kay sa mabantot na matanda? Love, pwede mo bang pagsabihan ng mama mo? Pagsabihan? Bakit? May ginawa ba siya? Ganun pa rin eh. Yung tungkol nga sa pagligo niya, saka sa pag-toothbrush niya. Paano kasi yung amoy niya dumidikit kay baby kapag hinahalikan niya o kaya binubuhat niya. Isang beses, isang buwan siya kung maligo. Tapos naninigarilyo pa siya. Kumakapit sa katawan niya yung usok. Tapos bad breath na nga siya. Hinahalikan niya pa palagi sa labi si baby. Ay, yan na naman pala ang problema. Pero sige, pagising bukas, pagsasabihan ko siya. Wala akong pasok, pipilitin ko yung maligo. Bakit kasi ganun ang mama mo? Ayaw niya kasing maniwala na mabantot naman talaga siya eh. Sige na, magpahinga ka na. Lagi na lang din ganitong usapan natin. Pati ako, nananawa na. Laging problemado si Kay sa kanyang biyenan dahil nga sa amoy nito. 5 taon na silang kasal ni Rick pero nito lang sila nabiyayaan ng anak. 5 buwan pa lang ang bata habang 1 taon pa lang na sa kanila nakatira si Lynette. Noon kasi mag-isa itong nakatira sa bahay niya. Pero dahil matanda na nga ito, nagpasya silang sa kanila na tumira. Wala naman din sa mga kapatid ni Rick ang gustong alagaan ito dahil nga minsan ay makulit, lalo na kapag pinagsasabihan tungkol sa kalinisan nito. Tanging sila lang ang may mahabang pasensya. Ngunit lagi na ring nai-stress si Kay. Kinabukasan, maagang nagising si Kay, naghanda siya ng pagkain nila. Hindi niya pa nakikita ang biyenan, alam niyang gising na ito dahil mas nangingibabaw ang amoy nitong mabantot kaysa sa masarap na amoy ng pagkain na niluluto niya. Anong ulam niyan? Bakit ka nagtatakip ng ilong? Hindi ba mabango yung niluluto mo? Baka naman luma na naman yung karneng nabili mo. Amoy bulok na ba yan? Ma, pwede po bang maligo muna kayo? Ang bantot niyo po. Kayo po yung naaamoy ko, hindi po itong niluluto ko. Hoy, hindi ko naman naaamoy ang sarili ko. Baka ang naaamoy mo, yung sa may labas. Hindi ba sa may pusali dyan? Nakita ko pa nga dyan tinatambak yung mga kalat na nakuha doon sa kanal. Hindi pa ata yung nakukuha, no?
Mamaya nga irereklamo ko yan para hindi ka mabahuan dito sa bahay. Nadadamay pa ako. Ma, yung pusali po hindi naaamoy. Kasi mas naaamoy po yung inyo. Kailan po kayo huling naligo? 1 buwan na po yun. Ang baho na po ninyo. Tapos pinalitan ko na yung higaan ninyo, ganun pa rin. Kayo naman po yung hindi naliligo, kaya hindi nawawala yung amoy. Hay, ganito talaga amoy ng matatanda ha. Hindi mo na maaalis na iba na ang amoy kapag nakakaedad na. Mama ko nga po 70 plus ni. Hindi naman po nangamoy ng katulad sa inyo. Hanggang ngayon po, mabango pa rin siya. Matanda na ako. Kung maliligo ako araw-araw, di nagkasakit naman ako. Ano, gusto ninyong maging pabigat ako rito sa bahay? Aba, ang lakas-lakas ko nga. Hindi ko po sinabi na maligo kayo araw-araw. Kahit po sana nalinisan ninyo yung katawan ninyo. Kahit po kada araw, maghinsaw man lang po kayo. Magpunas po kayo. Tapos maglagay ng deodorant. Tapos po magpulbos. Para kahit paano, hindi po kayo nangangamoy. Isa pa po, pinapaiwas ko na po kayo sa paninigarilyo. Isa pa yun sa nagpapabaho sa inyo. Hindi nyo po kasi inaalagaan ang sarili ninyo. Kaya ang bantot ninyo. Hindi nyo pa po ginagalaw yung toothbrush ninyo. Hayaan mo na. Ganun naman talagang matatanda. Saka mo maiintindihan kapag matanda ka na. Nakakatamad na palaging naglilinis. Matatapos din naman ang araw. Maski magpalit man lang po kayo ng damit ninyo sana. Ay, hayaan mo na't malayo naman sa bituka itong mga ganito. Malayo po sa bituka pero yung baga naman po namin na nagpapakahirap para lang pigilan ang paghinga namin. Huwag lang po kayo maamoy. Habang pinagsasabihan ni Kay ang kanyang biyenan, saka naman lumabas ng kwarto ang kanyang asawa. Halatang kagigising lang din ito. Mamaya pa dapat gigisingin ni Kay ang kanyang asawa pero mukhang nagising na rin si Rick dahil sa usapan nila. Good morning. Ano nangyayari dito? Ang aga mo naman nagising, ma. O ayan, kausapin mo na lang ang mama mo. Pinagsabihan ko na maghinsaw na lang muna ngayong araw. Kaso ayaw naman niya. Ewan ko ba kung bakit ayaw niya? Hindi ko naman sinabing maligo siya. Kung ayaw niyang maligo, mano man lang sana na magtanggal ng amoy niya sa katawan, di ba? Tapos maglagay ng tawas, magpalit ng bagong damit. May mga bagong laba ko. Ang babango naman ngayon. Oo nga, ma. Kahit na huwag kang maligo ngayon. Kung sakali man na maliligo ka, mainit naman ang tubig sa banyo. May heater naman tayo. Hindi mo na mairereklamo ang lamig kapag maliligo ka. Saka saglit lang naman maligo, ma. Hindi naman yun magiging kabawasan ng oras mo. Ay bakit nyo ba kasi pinakikialaman ang amoy ko? Kung ako nga wala naman akong naaamoy sa sarili ko. Baka ang may problema niyan, yung mga ilong ninyo. Dapat kasi nililinisan ninyo rin yan minsan eh. Tsaka ayan ang lalapit din ang bibig ninyo sa ilong ninyo. Pare-pareho lang tayo mga bagong gising ha. Ilang beses naman na po namin sinabi sa inyo. Tsaka maayos naman po yung pagkakasabi sa inyo eh. Hindi po para ma-offend kayo. Ang pangit naman po kung lagi na lang kayong laman ng chismis dahil po sa amoy ninyong mabantot. Oy bakit? Lahat naman tayo may baho. Kapag ba may mabaho, nakakarinig ba kayo sa akin? Hindi naman, di ba? O tapos kapag ako, parang ang laking kasalanan na maging amoy matanda. Nasanay na ang ilong mo, ma. Kaya wala ka naamoy niyan dahil sarili mo yan. Kaya nga kami ang nagsasabi sa iyo eh. Kasi nga po, kami ang nakakaamoy. Kapag kasi napagsasabihan ka, ma, lagi ka na lang pong may katwiran. Yan yung concern ni kuya eh, kaya ayaw kanyang kunin. Sinabi niya na sa iyo yan noon. Hindi naman po kayo nakikinig sa kanya, di ba? Lahat ng tao sinasabi yan. Hindi kayo naniniwala. Feeling nyo pinagtutulungan kayo kahit na hindi naman po totoo. O yung asawa nga rin niyang sakit sa ilong ng pabango. Hindi naman din ako nagreklamo ah. Kayo ang may problema sa mga ganyan. Nadadamay lang ako. Wala na kasi kayong ibang mapuna sa akin eh. Kaya ang gusto ninyo magbumuka akong laging mali. Hindi yun, ma. Hindi ka naman po nakikinig sa sinasabi sa inyo eh. Ay siya, nagugutom na ako. Ano bang ulam natin ngayon? Kumain na kaya tayo. Kaysa panay kayo salita dyan. Maghain na kayo ng almusal natin. Maghinsaw ka na po muna dun sa banyo. Kahit yung mabilisan na lang muna, ma. Sige na po. Para hindi naman po ganyan yung maaamoy namin habang kumakain tayo. Buti po sa inyo, wala po kayong ibang naaamoy. Paano naman po kami, di ba? Isipin niyo naman po kami. Mamaya na lang ang aga pa.
Magtututbrush ako mamaya kapag tapos natin kumain. Dapat kumain na muna. Magmumug na lang po muna kayo. Kita nyo na, ang layo nyo sa akin pero naaamoy ko pa rin yung hininga nyo. Naman, sige naman na po. Makinig na po kayo sa amin oh. Ang aarte nyo naman kasama sa bahay. Akala nyo naman hindi tayo mamamaho lahat kapag nasa ilalim na tayo ng lupa. Ganito talaga kapag matatanda na. Iba na ang nagiging amoy. Kahit na anong sabihin nila, hindi talaga nakikinig sa kanila ang matanda. Lagi niyang ipinaglalaban na siya ang mas tama dahil lang sa mas matanda siya. Pero hindi sumuko si Rick. Araw-araw niyang binabantayan ng ina at kinukulit na magpalit man lang ng damit. Maghugas ng kanyang kamay o kaya ay maghilamos. Kaya wala itong nagagawa sa kulit niya. Pero minsan, sa pagod ni Rick sa trabaho, hindi na niya yon nagagawa. Kapag si Kay naman ang mangungulit, nauuwi lang sa pagtatalo nilang magbiyenan. Isang araw, tulog ang anak ni Kay, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na maligo. Paglabas niya, naabutan niya ang biyenan na bitbit ang bata kahit na hindi naman ito umiiyak at tulog na tulog. Hinahalik-halikan ni Lynette sa pisngi. Tapos, magsasalita siya na salo ng bata ang hininga niya. Ma, bakit yun man po binuhat si Junior? Alam niyo na nga na natutulog yung bata. Hindi niyo na lang po hinayaan na magpahinga. Ay, kanina nasa labas lang po kayo. Baka mamaya hindi pa kayo nagugas ang kamay ninyo. Labis kong apo ko lalaruin ko sana. Bango ng amoy ng baby ano. Ang cute-cute ng apo ko. Love ni Lola yan Bango-bango naman talaga. Wala na. Mangangamoy na naman yan. Akin ang hapo yan. Sabi na kumapit na agad sa bata yung amoy nyo. Lilinisan ko na naman to. Kaliligo lang kaya nga natulog agad Sabi po sa inyo kapag kakargahin ninyo si baby, maglinis po kayo ng katawan nyo. Alam niyo naman po ang lakas kumapit ng pagiging mabantot ninyo. Ang aarte na wala mga pang-aamoy ninyo. Ano pang gusto mo maging amoy ng bata ha? Malamang normal na amoy na yan Ganyan talaga. Tsaka kahit naman ng mga kabataan ninyo, hindi naman din sobrang babango paliguan ko alkohol ang katawan ko bago ko mahawakan ng apo ko ha? Yung kaaya-aya na amoy po. Hindi po kasing bantot ninyo. Maligo na po kayo doon. Ang dami pong tubig. Ayun na naman kayo Hindi lang kayo nababantay ng asawa ko. Hindi na naman kayo naglilinis ng katawan ninyo. Ang panghi nyo pa po. Huwag nyo sabihin na ihian nyo na naman yung duster nyo. Tapos hinayaan yung matuyo. Ay, hindi ko alam. Siguro nga naihian ko. Umihi kasi ako sa labas kanina umaga. Kasi kausap ko mga kumare ko doon tapos inabutan ako. Alam mo naman pantog ng matatanda. Hindi na ako nakauwi. Umihi na lang ako doon sa gilid. Kaso baka nga naihian ko. Konting basa lang naman yun. Tsaka bilis naman din natuyo. Ano naman ng problema nun? Nakita nyo na po. Kaya nagiging mabantot kayo kasi po hinahayaan ninyong sarili ninyong mangamoy ng ganyan. Ang dami niyo naman po sanang damit. Bakit po hindi kayo magpalit? May bagong bili kaming damit ni Rick. Kaya nga po kami bumili ng marami ninyong duster para po may papalit kayo. Ayaw mo ba yun? Hindi ka na mahihirapan sa paglalaba. Yung iba, reklamo ng mga manugang. Nahihirapan silang labhan ng damit ng mga biyenan nila. Ikaw baliktad. Hindi ka na mahihirapan. Hindi ka pa ba masaya doon? Bawas na sa trabaho mo rito sa bahay. Hindi ako naging pabigat, hindi ba? Wala naman pong problema sa paglalaba, ma. Kasi nga po automatic naman ang washing machine. Tsaka hindi naman ako nagtatambak ng labahin Kaya kahit labahan kong damit ninyo, hindi pa rin ganun karami ang nilalabahan ko. Ay, hayaan mo na. Sige, maliligo ako mamaya. Mamaya Nung isang araw niyo pa po yan sinasabi. Ay, ano ba yan? Ayusin ko na nga lang tong anak ko. Baka tumagal at kumapit na talaga ng tuluyan ang amoy mo sa kanya. Sa susunod po, bago ninyo kargahin ang anak ko, siguraduhin niyo po muna na mabango kayo na nakapaghinsaw ho kayo. O kaya yung malinis kayo. Sensitibo po ang balat ng mga bata. Tsaka kung pwede po, wag din yung halikan o hingahan sa mukha ang bata. Gano'n naman talaga yun Bata pa nga si Rick, ganyan ako mag-alaga. Ang cute kasi ng mga baby.
Labis ko lang naman kasi. Yan lang ang apo na kasama ko. Yung iba kong apo, andun naman sa malalayo. Cute po. Pero wag niyo naman pong babuyin sa bantot niyo. Kaya ayaw rin ng mga magulang ng ibang apo ninyo na alagaan yung mga anak nila eh. Kasi alam nila kung anong madidikit na amoy sa mga bata. Ay, oo na. Kung saan na naman mapunta tong usapan na to eh. Makalabas sa nga lang muna. Kita niyo na po, ang init sa labas. Lagi kayo nasa arawan. Pawis na pawis din po kayo tapos hindi naman kayo naliligo. Natutuyo sa katawan ninyo yung amoy, kaya lalong nagiging mabantot. Tapos isisisi nyo pa sa amin kung anong naaamoy namin. Buti pa po yung mga bata eh. Alam nila kung kailan sila maliligo. Hindi gaya ng matatandang gaya ninyo. Ang hirap pagsabihan. Pero kahit na anong sabihin ni Kay, hindi siya pinakikinggan ng biyenan. Hanggang sa dumating ang isang araw, bumisita ang mga ninong at ninang ng anak nila. Nagluluto pa nga nun si Kay. Hindi niya alam na bigla ang bibisita ang mga yon. Sumabay na kasi kay Rick. Katrabaho kasi ito ng asawa niya. Ay, hello. Buti na lang sakto ang dating nyo. Pwede pa akong magdagdag ng ulam na niluluto ko. Hindi mo naman kasi sinabi, love eh. Kala ko isa lang pupunta. Hindi pa tuloy ako nakapaglinis ng bahay. Buhat ko kasi si baby kanina pa eh. Nilapag ko lang ngayon dahil magluluto ako. Pasensya na kayo ha. Ang kalat ng bahay namin eh. Hindi ko nga rin alam eh. Akala ko nagbibiro lang sila. Pero bumili na ako ng lechon manok. Dagdag na lang natin to sa ulam natin. Nasaan na raw si baby? Yun ang gusto nilang makita kaya nandito sila eh. Natatawa nga ako, ayaw na raw nilang makita ang mukha ko. Hindi nila alam, kamukha ko rin naman ang inaanak nila. Nasa kwarto, kunin nyo na lang. Andun lang yun, baka gising yun o naglalaro doon. Nung kinuha ang bata at kinarga ng isang ninang, pinunan nito ang amoy ng bata. Hindi raw maipaliwanag, pero alam niyang mabaho. Isa pa naman yun sa mitikuloso at maarting ninang ng anak nila. Kapag may napapansin nito, sinasabi niya ng harap-harapan. Hindi nga niya natagalan na yakapin at bitbitin ang bata dahil sa amoy na kumapit dito. Kaya kinuha ni Rick. Inamoy niya ang anak nila. Love, hindi mo ba pinaliguan si baby? Kaliligo lang. Ipinulpusan ko pa nga yan. Ang bango nga ni baby bago ako nagluto. Paamoy nga. Oo nga, kaamoy ni mama. Binitbit ba yan ni mama mo? Andun ba siya sa kwarto ni baby? Hindi ko kasi napansin kanini dahil ang dami kong ginawa dito sa kusina. Hindi ko alam. Pero ang bantot ng kwarto ni baby. Amoy pawis nga tapos amoy ihi ng matanda na natuyo. Alam mo yun? Basta hindi ko mawari kung anong amoy yun eh. Ano ba naman yan? Pumasok na naman doon ang mama mo. Naiwan na naman yung bantot niya. Ay nako, akin na nga. Paliliguan ko ulit si baby. Bantayan mo itong niluluto ko ha. Patapos naman na yan. Nakakahiya naman sa mga bisita. Baka isipin nila dugyot akong nanay kaya ganito kabaho ang anak ko. Ayaw pa naman ni Kay sa lahat ay napupuna siya sa pagiging nanay niya. Lalo na kung tungkol sa kalinisan ng anak niya. Kaya pinaliguan niya ang bata. Matapos nun, nilinisan niya ang kwarto. Inalis niya lahat ng mga gamit, saka siya nagpalit ng higaan. Habang kumakain sila, tulog ang anak nila sa mismong kwarto nila na hindi basta mapapasok ng biyenan niya. Ilang saglit pa, dumating si Lynette. Oh, may mga bisita pala kayo. Ay, si ano to, di ba? Yung apo ni Ondoy? Si ano? Ano nga ulit ang pangalan mo, Ayneng? Opo, si Cheska. Ninang niya ni baby. Ang laki mo na pala. Ang gandang bata, ano? Kamukha ng nanay niya. Ganyan kaganda si Miyang nun eh. Yung kabataan niya. Para namang hindi niyo siya nakita last month nung binyag. Ay, sa bagay, ang daming tao nun. Mga nakausap mo lang nun yung matatanda. Eh, hindi ko na matandaan. Kakain na ako. Eh, di niyo ako tinawag eh. Andyan lang ako sa labas. Eh, di ko rin pala kayo nakitang dumaan. Ano bang ulam? Uy, ang sarap niya na. Ma, pwede bang maligo ka muna? Umaalingasaw ngayon. Ang bantot mo kasi. Parang nawawalan kami ng gana kumain. Lalo na itong mga bisita oh. Hindi lang nagsasalita pero alam ko nagre-reklamo na sila. Ano ka ba naman, anak? Eh, para naman pinahihiyabo ko sa mga kaibigan mo.
Hindi naman ako mabaho, hindi ba? Hindi makapagsalita ang mga bisita. Hindi na nga nila naubos ang pagkain dahil para na silang masusuka sa amoy ni Lynette. Hindi maipaliwanag ang amoy niya. Basta masyadong malakas ang bantot niya. Umalis na rin ang mga bisita nila. Nagmamadali pa nga. Kaya alam na ng mag-asawa ang pinag-uusapan ng mga yon. Tunay naman na nakakahiya. Kaya nung nasa kwarto na ang dalawa, nagsalita na naman si Kay. Nag-chat sa akin si Teresita. Sabi niya sorry daw kung napagchismisan nila si mama mo. Hindi lang daw nila kinaya yung amoy eh. Si Joey nga hanggang ngayon sumusuka raw. Hindi makabiyahe at baka sa bus masuka. Naawa naman ako sa kanila. Baka mamaya hindi yun makapasok. Matroma talaga na magpunta sa bahay yun. Pinagsabihan ko na nga si mama, ganyan pa rin siya. Hindi ko na alam gagawin ko eh. Ayoko naman tumira ulit siya mag-isa. Kasi alam mo naman na matanda na, di ba? Baka mamaya mapano pa. Kinausap ko naman na yung mga kapatid ko. Walang gustong kumuha kay mama. Kasi nga, ang bantot niya. Sa totoo lang, mas mabantot siya ngayon. Kakaiba yung amoy niya. Talagang nagstay sa ilong eh. Kapag hindi ka naglinis ng ilong mo, hindi maaalis. Hindi lang kasi siya basta amoy putok. Yung amoy lupa pa na kapag umuulan, ganun. Ganun siya, love. Mas malala talaga ngayon. Mamaya kakausapin ko ulit siya. Nakakahiya pala talaga kapag may biglaan tayong bisita. Kaya kapag may bisita, gusto ko alam natin. Kaso yung ibang kamag-anak mo rin biglang bumibisita eh. Yung iba pa naman dun, prangka. Baka sabihin nila hindi ka marunong maglinis ng bahay kaya ang bantot palagi. Oo naman, tulad kanina. O tapos niyan, si baby, nahawaan niya ng amoy. Hindi niya rin kasi binibitawan si baby eh. Natatakot ako na baka lumaki yung anak natin na mahawa sa amoy niya. Baka mabuli yung bata kasi iba yung amoy niya. Na baka umabot sa punto na kahit na maligo siya, hindi natatanggal yung amoy niya. Sobrang problemado si Kay dahil ayaw niyang pagtawanan at makakarinig ng masasakit na salita tungkol sa anak niya sa susunod dahil lang sa nahawa na sa amoy ni Lynette. Nagpahinga lang muna si Rick bago niya kinausap ang ina. Pero mukhang hindi maganda ang naging pagtanggap ng matanda sa sinabi ng kanyang anak. O kung ganun, hayaan nyo na lang ako sa kalye. Huwag nyo na lang akong patirahin dito sa bahay ninyo. Total, masama naman palang loob ninyo sa akin eh. Ma, hindi ko po sinasabi na masama ang loob namin sa iyo. Ang sinasabi ko lang po, sana po ayusin yung sarili nyo. Kasi po sa totoo lang, nakasalalay din po ang kalusugan nyo dyan eh. Kung hindi nyo po iingatan ang katawan nyo, baka magkasakit naman po kayo. Kung hindi po kayo yung magkakasakit, baka po yung mga taong nasa paligid nyo. Lalo na yung mga kasama nyo sa bahay. Lalo na yung anak namin. Matagal na akong nag-aalaga ng bata. Hindi naman nagkakasakit. Baka nakakalimutan mo pinalaki kita. Hindi lang ikaw, pating mga kapatid mo. Hindi mo pwedeng sabihin na wala akong alam sa mga bata. Pero hindi naman po kayo ganyan noon, di ba? Lagi nga po kayong concern sa amoy nyo. Ayaw nyong kahit amoy araw, naaamoy kayo. Ngayon po, mas malala na kayo, ma. Ay ewan ko sa'yo kung anong nakakahiya. Dahil wala naman akong nakikitang nakakahiya. Hindi naman ako masamang tao ah. Masamang biyanang ba ako sa asawa mo? Hindi naman, di ba? Kahit na hindi ko gusto ang pananalita niya sa akin, hindi ko naman siya inaaway. Ma, hindi naman po masama ang sinasabi sa'yo. Kahit po si Kay, mabait po yan. Ang sinasabi po namin, yung sa amoy nyo lang. Kasi po, hirap na kami rito sa bahay. Kaya nga hayaan nyo na lang ako sa kalye, hindi ba? Total lahat naman kayo walang pakialam sa akin. Hindi nyo naman alam kung anong nararamdaman ko kapag pinagsasabihan ninyo ako na mabantot. Gaya na lang ngayon. Amoy pusali kayo. Ang dumi pa ng damit nyo. Oh. Mukhang nagbabad pa kayo sa arawan kasi amoy araw na kayo. Amoy pawis na amoy ihi na. Hindi ko maipaliwanag eh. Tiisin ninyo ako. Tatanda rin naman kayo. Magiging ganito rin ang mga amoy ninyo. Napapakamot na lang sa ulo si Kay habang nakikinig sa usapan ng mag-ina. Natapos ang diskusyonan na walang nangyayari. Hindi matanggap ni Lynette, hindi niya rin babaguhin ang sarili niya.
Alam niya kasi na hindi rin naman siya matitiis ng dalawa na sa kalye siya titira. Kaya ipinagpatuloy niya pang hindi maligo. Ang maging mabantot at dugyot. Isang beses pa, habang naliligo si Kay, nasa kuna lang ang anak nila. Nagmamadali pa nga siyang maligo dahil wala namang ibang magbabantay sa bata. Paglabas niya ng banyo, wala ang anak nila. Kaya hinanap niya sa bawat kwarto. Pero wala rin. Kaya lumabas siya. Nakita niya roon si Lynette, bitbit ang anak nila habang pinaaarawan nito. Ma, 11 a.m. na po. Hindi po ngayon ang oras ng paaraw sa bata. Ay, 11 na ba? Eh bakit yung tingin ko sa relo ko nasa 7:30 pa lang? Ano ba to? Ay hindi ba to gumagana? Alam niyo naman pong sira ang relo niyo. Pinapaayos ko nga po yan, ayaw niyo naman, di ba? Tsaka po alam niyo naman na sana kung anong pagkakaiba ng araw sa umaga sa tanghali. Bakit ang lansan niyo, ma? Akin na nga si baby. Ang lansan na rin, oh. Ang baho. Eh hindi ko na ba naaamoy ang sarili ko? Anong malansa? Kasi kanina, nakitulong ako doon kay kumare ko na magtanggal ng kaliskis ng isda na nililinisan nila. Nagpunas naman ako ng kamay ko. Nagpunas? Hindi man lang po kayo naligo, naglinis ang katawan ninyo, tapos binitbit po ninyong anak ko. Ang lansa na ng amoy niya. Ang bantot na lang palagi ng bata dahil sa inyo. Naiinis ka ba? Ay parang iba ang tono ng pananalita mo, aba. Ma, sino po bang hindi maiinis sa pinaggagawa ninyong ganito? Ano ba naman kasi yan? Sana po kasi naglilinis muna kayo ng katawan ninyo. Sobrang lansa nyo. Hindi man lang po ba kayo pinagsasabihan ng mga kumare ninyo? Hindi niyo po ba alam na laman ka na ng chismis dito sa barangay natin dahil ang bantot mo? Ano na ba pakialam ko sa chismis? Matanda na ako masyado para lang patunayan yan sa mga tao, ha? Isa pa, alam naman ng mga kumare ko kung ano meron. At tanggap nila na matatanda naman na talaga kami. Yan pong hirap sa inyo eh. Imbes po makinig kayo sa sinasabi namin na kami yung mas matagal na nakakasama ninyo sa bahay, mas pinaninindigan nyo pa po yung gusto ninyong gawin. Maligo po kayo para mawala yung amoy ninyo. Lalo na po ang lansa ninyo. Ay ayoko! Ay tinatamad ako ngayon. Matutulog muna ako. Mamaya na lang pagising ko. Hihiga po kayo sa kama nyo ng ganyan ang amoy ninyo. Kaya po hindi nakapagtataka na ibang amoy nyo eh. Kaya kumakapit na sa balat ninyo. Tapos kapag po naliligo kayo, hindi nyo naman po inaayos ang pagsasabon sa katawan ninyo. Hayaan mo na kasi ako. Kung ako ang nangangamoy, ako naman to. Hindi naman ikaw, hindi ba? Kung hindi kayo mabantot na yan, di wag din panghimasukan. Nakikiamoy na nga lang kayo, panay pa kayo reklamo. Aba, salpa kayo ng bulak ang mga ilong ninyo kung sobrang aarte ninyo. Nangangamoy nga pati ang anak namin, ma. Yung buong bahay kaamoy nyo na. Kapag may bisita o kaya papasok sa bahay, unang naaamoy nila yung naiiwan ninyo sa bahay. Alam mo kung bakit may amoy ang bahay? Hindi ka kasi naglilinis. Mas inuuna mo kasi ang punahin ako bago ka maglinis ng bahay. Naglilinis po ako ng bahay. Kung ano-anong klaseng pabango na rin po ang nabili ko pero natatalo lang din ang amoy ninyo. Kayo po ang dapat na magbago. Kung hindi naman kayo mabantot, hindi naman mabantot ang buong bahay namin. Nung wala pa po kayo dun, tuwing may bibisita o kaya papasok sa bahay, pinupuri nila ang bango ng bahay namin eh. Samantalang ngayon, halos wala nang gusto magtagal sa bahay. Ay, puro na lang daldal. Tabi nga riyan, inaantok ako. Maliligo ako kung kailan ko gusto. Tiisin niyo ako hanggat buhay ako. Malalaman niyo rin kung bakit ganito ang amoy ko kapag matanda na kayo. Sana lang, hindi kayo ganituhin ng anak ninyo o ng magiging apo ninyo. Inis na inis si Kay, pero ano nga bang pwede niyang gawin? Kahit na pumutok ang ugat sa ulo niya sa galit, hindi naman magbabago ang kanyang biyenan. Kaya naghintay ulit siyang umuwi ang asawa niya. Hindi siya lumabas ng kwarto. Hindi siya naglinis ng bahay o kahit pa nagluto. Ayaw niyang maamoy o makita ang biyenan niya. Mabuti na lang kahit na paano, mabango ang kwarto nila dahil isa yon sa pinagtuunan niya ng pansin. Ayaw niyang matulog na naaamoy ang biyenan niya. Oh,
Nakabusangot ka na naman dyan, love. Ano na naman pinagtalunan nyo ni Mama? Tinatanong pa ba yan? Nagluto nga siya eh. Paano? Hindi ako kumilos. Nainis ako sa kanya eh. Ang baho ni baby kanina. Kasi kinarga niya kahit katatapos nila maglinis ng isda. Ang malala nun, ayaw niya pang makinig sa akin na maligo siya. Natulog siyang ganun kabantot. Sabi na, kaya pala ang lansa kanina. Nasa pinto pa lang ako, naaamoy ko na. Kala ko nga nagluluto ng isda eh. Nagugutom ka ba? Mag-order ka na lang. Ayokong kumain ng luto ng mama mo. Pati luto niya dugyot eh. Nai-stress na naman ako. Ay, gusto kong umalis dito. Uuwi na lang muna ako sa amin. Huwag naman, love. Magkakalayo pa tayo niyan eh. Ang layo ng bahay nyo. Kahit isang linggo lang, please. Gusto kong malayo sa ganitong bahong paligid. Lagi na lang ako nagkakasakit. Tapos yung anak natin, awang-awa na ako. Pasensya ka na, love. Kakausapin ko na lang si Mama. Eh, lagi na lang kakausapin. Hindi ka ba nagsasawa sa puro lang pakiusapan? Eh, parang kulang na lang dumating yung araw na akong hihila sa kanya sa banyo eh. Ako na yung kukuskus sa balat niya para lang maligo siya. Pasensya ka na talaga, love. Eh, wala naman akong magagawa kundi pagpasensyahan ng mama mo, di ba? Eh, sasabihin niya na gano'n naman ang matatanda. Eh, lola ko naman 95 na yun noon. Naaalala ko, kahit na hindi siya laging naliligo, ang ingat at ang linis niya pa rin sa katawan niya. Hindi yun pwedeng hihiga sa kama niya nang hindi nagpupunas ng katawan. Lagi pa yung nagpapalit ng damit niya. Ayaw niya magsuot ng damit na amoy kulob. Ay, nai-stress na ako. Order na lang muna ako ng pagkain natin. Kain ka na muna. Mabuti na lang ay mabuting asawa si Rick. Kaya kahit na hindi na kaya ni Kay na magtiis, nananatili pa rin siya dahil sa asawa niya. Naiintindihan naman niyang ayaw lang din ni Rick na mag-isa ang ina nito at wala naman sanang problema kung nakatira sila sa iisang bahay. Kung sana maayos lang ang amoy at paglilinis ni Lynette sa kanyang katawan, wala naman magiging pagtatalo. Yun lang din naman ang paulit-ulit nilang pinag-aawayan sa loob ng bahay. Pero kahit na ganon, hindi talaga nagbabago ang matanda. Hanggang sa isang araw, nagpasya muna ang mag-asawa na buong araw silang lalabas ng bahay para daw kahit na paano ay makalanghap sila ng sariwang hangin. Nagpunta sila ng parke. Ay, nakakamiss naman makaamoy ng mabango. Para sigurong araw-araw na lang kaming lalabas ni baby. Eh kaso paano naman yung gawaing bahay? Siguro kapag natapos na lang, saka na lang kami lalabas. Ang layo naman kasi ng park. Nagsabi na ako kay Mama kaya mukhang napagtanto na rin niyang dapat talagang malinis siya sa katawan niya. Hay, duda ako dyan, love. Kilala ko ang mama mo. Minsan sasang-ayon siya pero ang totoo nun, ayaw niya talagang magbago. Tapos nun, kapag naman ipapaalala mo sa kanya kung anong gagawin niya, magwawala na yun. Magagalit siya na para bang napakalaking kasalanan na punahin yung pagiging mabantot niya. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh. Sabi ko nga sa mga kapatid ko kung okay sana na kahit mga 1 week kami magpapalitan sa pag-aalaga kay Mama. Ano sabi nila? Malakas naman ang mama mo sa totoo lang. Sa edad niyang yun, hindi naman siya nagiging pabigat eh. Nakakatulong pa nga sana siya. Eh kaso naman kasi, ang problema talaga yung amoy niya. Sobrang lala talaga, love. Alam mo naman yan, di ba? Yun na nga rin ang problema ni na Kuya. Alam mo ba, pinagplanuhan na namin ngayon na kumuha ng mag-aalaga kay Mama. Mag-aalaga? Pipilit sa kanya na maligo at mag-toothbrush? Oo, para kahit nga papano, luminis siya at bumango. Aba, eh good luck na lang kung may makuha ka nga at kung may tatagal. Eh baka pati yung babayaran ninyo isusuko na lang eh. Eh hindi na baling wala siyang trabaho, basta wala siyang aalagaan na gaya ng mama mo? Natuloy nga ang pagkuha nila ng tao na magpapaligo at maglilinis kay Lynette. Pero gaya nga ng naging hula ni Kay, hindi nga nagtagal ang mga ito. Halos 3 na ang nakuha nila sa loob lang ng 1 buwan. Hindi nila kinakaya ang katigasan ng ulo ni Lynette. Kahit na paliliguan na lang sana siya, ayaw niya pa. May pagkakataon pa nga na naihian niya ang panty niya pero hindi niya talaga pinalitan. Umabot pa yon ng 3 araw tapos kahit napapalitan na ng nag-aalaga sa kanya, ayaw niya pa rin.
Mas malala na ang pagiging mabantot niya at ang reklamo ng mga nakuha ni Rick, mas mabuti pa raw na mag-alaga sila ng matanda na hindi na makatayo at sila ang maghuhugas ng puwet kapag dumumi. Wag lang daw yung gaya ni Lynette. Dahil mas hindi nila kaya ang lumalabas na singaw sa katawan nito at baho na nanunuot nga sa ilong. Kaya naging problemado lalo ang pamilya ni Rick, lalo na nga si Kay. Minsan pa, naglabas si Lynette. Hindi yon alam ni Kay dahil galing siya sa bahay nila ng 3 araw. Umuwi lang siya dahil hinahanap na siya ng asawa niya. Nagulat na lang si Kay na kakaiba ang amoy ng mga damit nila, lalo na ng anak nila. Ang bantot naman ng mga damit, ano ba yan? Ay, nilabahan ko na nga nung wala kayo, hindi ka pa magpasalamat sa akin. Sana po hindi na kayo nag-abala. Dahil mas mabango pa itong mga damit namin nung hindi pa nalalabahan kesa ngayon. Ito sa mga damit ng anak namin, amoy kulob, amoy alimuom, amoy hindi maintindihan. Uulitin ko na lang lahat yan, pati na rin yung mga damit namin ng asawa ko. Dagdag pa to sa trabaho sa akin. Imbis na hindi ko to ibababad ng matagal sa mabangong sabon, gagawin ko pa. Sa susunod ha, huwag niyo lang pong linisan yung hindi niyo kaya. Ang pinapalinisan po sa inyo yung katawan ninyo, lalo na po ang amoy ninyo. Gaya ngayon, ang bantot ninyo. Amoy laway pa kayo na natuyo. Hindi na naman po kayo nag-toothbrush, tapos amoy pa sigarilyo kayo. Yung amoy mapanghi ninyo, hindi na nawala sa inyo. Kaya po sabi ko, maglinis kayo ng katawan ninyo araw-araw. Ay, di mo ba talaga naiintindihan na madaling magkasakit ang matatanda kung laging naliligo? Paulit-ulit na lang pong sinasabi sa inyo na hindi naman kayo pinapaligo araw-araw. Pwede naman kayo maghinsaw. May bimpo dyan. Kapag pinagpapawisan kayo, magpalit kayo ng damit. Kapag naihi kayo, magpalit ulit kayo. Hindi ka ba masaya na hindi ako magastos sa tubig? Kahit paglalaba, hindi magastos? Kasi hindi nga ako nagpapalit ng damit. Hindi na po bale na umabot ng 1,000 ang bill ng tubig. Basta wag lang pong ganito kabantot yung bahay namin dahil sa'yo. Ang dami ko na naman sinasabi. Hindi niyo rin naman ako pakikinggan. Kahit napagod at maraming aasikasuhin si Kay, nilaban niya ulit ang mga damit nila. Kaamoy kasi ito ng mga damit ng kanyang biyenan. Yun bang nilabhan ng walang sabon tapos isang banlaw lang sa tubig. Hindi pa pinaarawan. Hindi naman nagpapaaraw si Kay ng mga damit, pero hindi naman ganun kabaho. Buong araw siyang pagod. Kaya buong araw din na mainit ang ulo niya. Ang pinagbuntunan niya ng inis ay ang kanyang asawa. Kinakausap ko naman si Mama, love. Puro na lang kausap. Walang katapusan na kausap. Nakakasawa na yung ganito. Nakakapagod na. Siguro magiging masamang tao na lang ako kung mas gugustuhin ko na lang ipalayo ang mama mo. Yung patirahin mo na lang siya sa ibang bahay. Kung hindi ganun ang mangyayari, hindi na ako uuwi dito. Love, please naman, konting pangunawa lang oh. Bigyan mo pa ng konting pagkakataon. Baka naman magbago pa si Mama. Baka? Puro lang baka sakali ha? Puro lang pagpagpasensya? Love, wag naman tayo magtalo. Hay ewan ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko magagawang pagtiisan yung mama mo. Kung hindi ko na makakaya, baka kami na lang ng anak mong lalayo. Kung gusto mo kami makita, pwede ka magpunta kung nasan kami pero wag mong isasama ang mama mo. Maging masama na lang ang tingin ng mga tao sa akin dahil sa ganito ako magdesisyon. Hindi ko kaya magtagal sa loob ng bahay na may kasamang mabantot. Parang kapag ganyan na kasama ang mama mo, para akong pinaparusa sa mga mali kong nagawa sa buhay. Ang sakit sa ulo ng bantot ng mama mo. Alam na ni Rick na kapag ang asawa niya ang nagsalita, gagawin talaga ito. Kinabukasan, walang pasok si Rick, kaya napilit niya ang ina na maligo. Halos 1 buwan na kasi itong hindi naliligo. Hindi rin nagpapalit ng suot na damit. Laging nasa arawan. Kaya sumasama lagi ang pakiramdam ni Kay, maging ang bata nga, nagkakasakit na. Nakita nyo na, Ma? Hindi ba mas masarap sa pakiramdam kapag malinis ka? Kaya nyo naman maging mabango eh. May nagbago ba talaga? Ganun pa rin naman ah. Hindi ako komportable sa suot kong damit. Ano ba yan? Naiinis naman ako. Dapat ganyan palagi, Ma. Para naman maging mukha kang mabango at malinis. Para naman bumango rin tong bahay namin. Ay sus!
Gusto lang ng asawa mo tong ganito. Lagi mong sinusunod yun. Ma, tama lang naman kasi na dapat talaga naglilinis ka ng katawan mo. Si Lola nga noon, hindi yun nakakatulog kapag hindi nagpapalit ng damit, di ba? Naalala ko pa noon, galit na galit siya dahil hindi mo siya nabihisa noon. Hindi tuloy siya nakatulog. Tapos lagi niyang sinasabi na wag hahawakan ng bata kapag hindi malinis ang katawan. Tapos po ikaw, binubuhat mo yung anak namin nang hindi ka man lang po naguhugas ng kamay o kaya hindi ka naglilinis. Ay, naligo na nga ako kung ano-ano pang sinasabi mo sa akin. Bahala lang nga kayo dyan. Bakas na hindi natutuwa si Lynette sa pamimilit sa kanya na maging malinis sa katawan. May pagkakataon pa nga na nagtalo silang dalawa ng anak niya dahil nung umalis ang mag-asawa, pag-uwi nila, suot na naman ni Lynette yung marumi niyang damit dahil mas komportable raw siya sa ganun. Nangangati siya kapag hindi yun ang suot niya. Hindi man lang hinintay na malabhan. Kaya balik na naman ang pagiging mabantot nito. Isang araw, sobrang sakit ng tiyan ni Kay, kaya napatakbo siya ng banyo. Habang ang anak niya, iyak ng iyak sa sala. Walang nagbabantay, walang mag-aalaga, kaya minamadali niya ang pagbabanyo. Pero kahit na anong gawin niya, hindi niya makontrol ang sakit ng kanyang tiyan. Hindi siya makaalis agad sa banyo. Hanggang sa umuwi si Lynette at binuhat ang bata. Ano ka ba naman, Kay? Iyak na iyak ang anak mo, hindi mo pa ba naririnig, ha? Nasa banyo ho ako, ma. Patapos na ako. Iwan mo na lang dyan yung anak ko, ma. Lalabas na naman na po ako dito. Ay, hindi na. Patatahanin ko muna to, lalabas lang kami. Wala nang nagawa pa si Kay dahil binitbit na ng kanyang biyenan ang anak nila. Medyo natagalan pa nga siya sa banyo at nung lumabas na siya, nakita niyang iginagala ni Lynette ang bata. Kaya nilapitan niya para kunin ang anak niya. At tulad ng inaasahan niya, nangangamoy mabantot na rin ang bata. Naririnig pa niya ang sinabi ng isa nilang kapitbahay. Hindi raw siya malinis na nanay dahil ang bantot ng anak niya. Baka raw lumaki ang bata na mabaho ang hininga. Dahil hindi pa nga raw nag-iisang taon ng bata, parang iba na ang hininga nito. Malamang ay hinalik-halikan na naman ito ng lola niya na hindi naglilinis ng bibig. Kaya pati amoy ng bata na mabango sana, nawala na. Kaya galit na naman si Kay. Agad na rin siyang nag-empake. Oh, saan kayo pupunta? Aalis ba kayo? Aalis na muna kami dito. Sabihin niyo lang kay Rick na saka na kami babalik kapag maayos na tong bahay. Ayoko sa lahat. Yung napapahiya ako sa ibang tao. Anong napapahiya? Hindi niyo alam? Hindi niyo ba narinig yung sinabi kanina? Pinag-uusapan nila ako na hindi ako malinis sa nanay sa anak ko. Lahat na nga ginawa ko para lang bumango ang anak ko eh. Isang buhat mo lang sa kanya, ang bantot na niya. Tapos ang lalabas pag may mali. Ako pa talaga. Nakakainis na tong ganito. Bakit ka ba kasi nakikinig sa sinasabi ng ibang tao? Buhay mo naman yan. Tsaka anak nyo naman ang nagiging usapan. Hayaan nyo sila. Hindi naman nila alam kung paano ninyo pinapalaki ang anak ninyo. Nakakahiya yun. Ayoko na makipagtalo. Hindi nyo rin naman naiintindihan yung sinasabi sa inyo. Tinuloy ni Kay na umalis ng bahay nila. Matapos nun, sinundan din naman siya ng asawa niya. Nung gabi mismo na nalaman ni Rick na umalis nga si Kay. Hindi na muna ako uuwi sa bahay. Dito na lang kami ng anak natin. Hindi naman ako nakikipaghiwalay sa'yo. Asawa pa rin kita. Tatay ka pa rin ng anak ko. Ayaw ko lang magstay sa bahay na ganun kabantot ang kasama ko. Hiyang-hiya ako kanina, alam mo ba yun? Kung ano-anong pinagsasabi nila sa akin. Ayan, kapag andito ako sa amin, mas nagiging panatag ako. Hindi ako laging nag-overthink kung anong amoy ng anak ko. Baka kasi magkaroon na rin ng diferensya ang ilong ko eh. Hindi na ako makaamoy ng mabantot gaya ng mama mo. Baka hindi ko na maamoy kung anong amoy na dapat ng anak ko. Nag-usap na kami ni Mama. Kaya pasensya ka na. Usap. Hindi naman na madadaan sa pakiusapan ng mama mo. Love naman, huwag naman tayong ganito. Ang layo naman ng bahay ng mama mo. Mas maganda nga tong ganito. Malayo sa amoy ng mama mo. Ibig sabihin, hindi kami nasa parte ng mabantot. Ayoko na. Hindi ko na kaya magstay doon eh.
Buti sana kung yung problema, hindi masusolusyonan eh. Kaso, kaya naman yung mabago. Ayaw lang ng mama mo. Parang sanay na siya sa amoy niya eh. Mas nababanguhan pa nga ata siya. Sinabi niya sa akin na maliligo na siya o kaya maglilinis na palagi. Narinig ko na yan. Ilang beses na niyang sinabi yan eh. Puro lang naman siya salita. Bigyan pa natin ng chance, love. Sige na. Pwede bang hayaan mo muna kami makahinga ng anak natin? Gusto kong matulog at gumising at maglakad sa bahay na wala akong naaamoy na mabantot. Promise, love. Totoo na tong pangako ni mama na magbabago na siya. At hindi niya naahayaan na mga muy mabantot siya. Paano kung hindi pa rin? Anong gagawin natin? Ha? Anong gagawin ko? Ano? Lalaki na lang yung anak natin sa mabantot na lugar? Paano kung isipin ng anak nating okay lang yun? Kasi ginagawa ng lola niya. Paano tuturuan ng mama mo ng kalinisan ng apo niya? Kung siya, hindi naman malinis. Oo na, alam ko naman na yung inaalala mo, love. Pero kasi, Hindi mo rin alam kung anong mangyayari, di ba? Kaya hayaan mo na lang muna kami ng anak mo dito sa bahay. Tsaka na lang natin pag-usapan kapag nakahinga na ako at ang utak ko. Kasi kapag nasa bahay ako, hindi ako makapag-isip ng maayos. Ang naiisip ko lang palagi kung kailan matatapos yung lagi kong naaamoy na mabantot. Kahit na anong pakiusap ni Rick sa kanyang asawa, hindi talaga pumayag si Kay na bumalik muna sa bahay nila at makasama ulit si Lynette. Ang sinabi ni Kay, saka lang siya uuwi kapag alam niyang totoo na nagbabago na nga si Lynette. Kaya ginawa ni Rick ang lahat para lang mapabalik ang asawa niya. Hirap kasi siyang bumiyahe mula sa trabaho niya papunta sa bahay kung nasaan ang mag-ina niya. Ayaw din namang iwan ni Rick ang nanay niya dahil nakukonsensya siya. Hanggang sa isang araw, napilit na ni Rick ang asawa niyang umuwi dahil halos 3 araw na rin niyang napilit ang ina na maglinis ng katawan. Kahit na paano, nabawasan ang pagiging mabantot ni Lynette. Pero hindi yun nagtagal. Kapag abala si Rick at hindi siya pinipilit na maligo, hindi siya naliligo. Para siyang bata na kailangan pang laging pagsabihan at bantayan para linisan ang katawan at mag-amoy naman na kaaya-aya. Ilang buwan ang lumipas hanggang sa sasapit na ang unang kaarawan ng anak ni Kay. Pinag-usapan ng mag-asawa kung anong gagawin nila. Paano yan? Ayoko dito sa bahay. Gusto ko kahit nasa kainan na lang sa labas. Kasi konti lang din naman natang pupunta, di ba? may nakita na akong venue. Doon na lang. Kasi sa asawa yun ni kuya. Pupunta rin sila eh. Para libre na lang daw nila. Tayo na lang magde-design. Sakto naman yung ninang ni baby. Marunong sa mga ganyan kaya siya na nagpresenta. Yung magluluto na lang tsaka iba pa. Si tita na lang dun sa luto, tsaka si ate ko. Lahat ba sa family mo pupunta? Hindi ko alam. Wala naman akong problema sa magiging handa natin eh. Kasi pinag-ipunan naman natin to. Ang concern ko lang yung mama mo. Sana naman no, utang na loob naman. Huwag naman sana pumunta doon ng mama mo na mabantot siya. Nakakahiya kasi sa mga bisita natin eh. Ano na lang ang sasabihin nila kapag nalaman nila na mama mo yun? Oo, nakausap ko na si mama tungkol dyan. Sabi niya, maliligo raw siya nun. Sure na yan ha? Ipaalala mo sa kanya. Kasi kilala mo naman ang mama mo. Kahit na sabihin niya na gagawin niya, hindi naman niya ginagawa. Nakaraan, di ba? Sinabi niya maliligo siya. Kita mo na? 1 linggo na, hindi pa niya pinapalitan yung suot niyang duster. Naihian niya na yon nung nakaraan. Pinapapalitan ko yun sa kanya eh. Ayaw niya makinig sa akin. Ayoko na lang ma-stress. Kaya pinabayaan ko na lang siya. Oo, sige. Ipapaalala ko na lang sa kanya. Saka sisiguraduhin kong pupunta siya sa birthday ng anak natin na maayos siya. Ayoko rin naman na ma-stress ka. Kahit nasabihin na yun ni Rick, hindi pa rin kumbinsido ang asawa niya. Kaya kahit na 1 linggo pa bago ang kaarawan ng anak nila, halos minuto nilang pinapaalala kay Lynette na maligo siya bago siya pumunta. Dahil ang dami nilang bisita nun. Mga kaibigan at kamag-anak ni Kay at mga katrabaho naman ni Rick. Ayaw nilang mapahiya sila doon, lalo na alam ng ibang mga ninong at ninang ng anak nila kung gaano kabantot si Lynette. Isang araw, bago ang kaarawan ng bata, kailangan umalis ng mag-asawa dahil aasikasuhin nila ang lugar. Sinasama na nga nila si Lynette para lang masigurado na maliligo ito bago pumunta. Pero nagpaiwan ang matanda, kaya
Pinaalalahanan na naman siya. Ma, please naman po. Makinig ka naman sa sinasabi namin. Hindi lang naman po para sa amin tong ginagawa namin na ganito eh. Para naman po to sa inyo, para kung may makakita sa inyo doon, hindi naman po kayo pag-uusapan. First birthday po to ng anak namin, ma. Huwag mo naman po sana kaming ipapahiya doon. Oo na. Eh bakit ko naman kayo ipahihiya? Paulit-ulit na lang kayo nang sinasabi sa akin. Akala nyo ba hindi ako naiinis sa ganyan-ganyan ninyo, ha? Kasi po kilala ka na namin, ma. Baka mamaya kasi kahit na sinabi na sa'yo maligo ka, hindi ka pa rin maliligo. Baka mamaya masok kayong mga tao dun, makamoy lang sila ng mabantot. Ang aarte naman nila. Akala mo naman hindi sila tatanda at magiging amoy hukluban. Buti sana kung matanda na amoy hukluban nga po kayo. Eh kaso hindi naman po ganun yung amoy ninyo eh. Yung amoy ninyo, mabantot na sinadya. Hindi yung tunay na amoy ng matanda na. Kasi kayo, amoy panis na laway, amoy bulok na bagang, amoy mapanghe, amoy putok, amoy na ewan. Ay oo na, sige na. Bukas pupunta ako dun na sobrang bango ko. Nakakahiya naman sa inyo, aba. Sige na, umalis na kayo. Sumang-ayon naman si Lynette. Kabado pa rin ang kanyang manugang. Paulit-ulit na sinasabi ni Kay sa kanyang asawa na siya na lang ang sumunod sa kanyang ina para lang masigurado na malinis naman at disente itong haharap sa mga bisita nila. Ang problema, naging abala na rin si Rick nung araw na yon. Maaga kasing dumating ang iba nilang kamag-anak, lalo na mga kaibigan at ibang ninong at ninang ng anak nila. Kabado pa nga si Kay noon, pero kailangan niyang bigyan ng pansin ang mga pagkain na inihahanda. Hanggang sa dumami na ang bisita, dumating na rin ang mga kapatid ni Rick. Love, ano sabi ng kuya mo? Sinundo na ba niya si mama mo? Nasa bahay na siya, wala naman daw dun si mama. Baka umalis na. Kinakabahan ako eh. Sana naman naligo ang mama mo. Andyan mga tita ko oh. Andyan din mga katrabaho mo. Mas nahihiya ako kapag nalaman ng lahat ng katrabaho mo yung amoy ng mama mo. Di ko nga rin alam kung naligo si mama eh. Kasi sabi ni kuya, nandun daw yung dapat suot ni mama. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Abangan mo na lang sa gate ang mama mo. Kapag hindi yun naligo, wag mong papasukin ha. Ayokong umiyak dito sa galit. Kahit na ganon ang plano nila, hindi yun nangyari dahil laging hinahanap ng mga kamag-anak ni Kay ang asawa niya. Laging kinakausap si Rick. Silang dalawa. Hanggang sa nagpatuloy na ang araw. Una munang naglaro ang mga bata. Matapos nun, kakain na ang lahat. Sakalang dumating ang mama ni Rick. At doon nga tila ba nabulabog ang mga bisita nila. Paano? Hindi man lang naligo si Lynette. Kita pa ang buo-buong panis na laway sa gilid ng labi niya. Malayo pa lang siya, naaamoy na siya. Kaya agaw atensyon talaga siya. Naiiyak na si Kay. Hindi niya alam kung sa hiya ba o sa galit. Kaya kinausap ni Rick ang kanyang ina. Ma naman, di ba sabi ko sa'yo na maligo ka? Ilang beses na yung inulit sa'yo eh. Nandun na nga yung damit na susuotin mo. Hindi naman ako magtatagal dito, nak. Kukuha lang naman ako ng pagkain tapos uuwi na rin ako. Ma naman, sobra-sobrang problema naman tong binigay mo. Sabi ko na hindi ka makikinig sa sinasabi namin sa'yo eh. Kaya dapat talaga sinama ka na namin kahapon para at least alam kong maliligo ka talaga. Sobrang bantot mo, ma. Hindi na makakain yung mga nandun, oh. Tapos tinaas mo pa yung kilikili mo dun sa mga bisita. Sobrang baho, ma. Hindi ka man lang naawa sa amin ng asawa ko. Alam mo, hindi kayo magiging masaya kung palagi ninyong iisipin ang sasabihin ng ibang tao. Alam mo ba, dapat wala tayong pakialam sa iba. Kasi kahit naman mabango ako ngayon, may masasabi pa rin naman sila tungkol sa akin, hindi ba? Kaya hindi ka na nag-ayos? Hindi ka na nag-abala na linisan ng katawan mo? Nandyan yung mama ni Kay, oh. Nandyan yung mga kamag-anak niya. Ano na lang ang sasabihin nila sa akin? Na hinahayaan kitang ganyan? Alam mong makaka-apekto yan sa iisipin nila sa akin bilang asawa ni Kay at mas lalong tatay ng anak namin. Anong sasabihin nila? Kung yung nanay ko pinabayaan kong ganyan, baka ganun din ang gawin ko kay Kay at sa magiging anak namin. Ma, kung hindi ka po nahihiya, bigyan mo naman kami ng kahihiyan. Hindi ko na sana sasabihin to eh dahil alam kong sasamaan loob mo.
Sana hindi ka na lang sumama sa amin eh. Sana nagsabi ka na lang na uuwian ka namin ng pagkain. Sana pinadalhan na lang kita kay kuya. Mas madali namang ipaliwanag kung bakit hindi ka nakapunta eh. Kaysa ipaliwanag sa kanila kung bakit ganyan ka nagpunta. Ay naku naman, ang dami mo namang daldal sa akin. Akala mo naman, ikaw ang nanay sa ating dalawa. Mga bisita lang din naman ng mga yan. Maya-maya lang din, nagpunta ang dalawang kapatid ni Rick at pinilit nila ang ina na maligo. Mabuti na lang ay may sabon sa banyo. Hindi nila pinalabas si Lynette nang hindi ito nagmumukhang disente. Kahit na paano, nabawasan ang mabaho niyang amoy pero sadyang hindi natatakpan ng pabango ang tunay na singaw ng katawan niya. Kahit na malinis ang ngipin niya, mabaho pa rin ang hininga niya. Kaya umiiwas na lang ang taong kumakausap sa kanya. Hindi na lang din pinapakita ng mga bisita ang pagkadismaya sa kanya. Hanggang sa natapos na nga ang buong araw, naitawid nila ang pagdiriwang ng unang kaarawan ng anak nila. At katulad ng inaasahan ni Kay, nakatanggap siya ng mga puna tungkol sa biyenan niya. Sobrang problemado niya nun, kaya naiyak na lang siya. Love, Tana. Puro ng patahan sa akin. Lagi na lang ganito. Hindi ka naman gumagawa ng paraan para may magbago sa problemang pinagdaraanan natin. Nakita mo na yung nangyari, ha? Yan yung sinasabi ko sa'yo. Ayaw mo akong paniwalaan kasi. Puro ka nilang sabi na magbabago ang mama mo. Ano pa na bago sa kanya? Para naman mas nawala pa siya. Ayoko na. Sorry na, love. Puro na lang sorry. Hanggang kailan ba ako dapat na magpasensya? Ha? Hindi naman dapat malaking problema sa samahan natin yung ganyan. Kaso, parang napapaisip na rin ako kung tama pa ba ito na ituloy pa natin ang pagsasama nating dalawa. Wala ka namang problema. Pero yung mama mo kasi, ilang beses naman na kitang pinagbigyan nung nakikiusap ka sa akin na magbabago naman si mama mo, di ba? Pangako, gagawan ko na talaga to ng paraan. Ayoko na muna. Magpahinga na lang muna tayo. Hindi muna ako sasama sa bahay. Doon na muna ako kina mama. Kung alam mo lang, kanina ko pa gusto umiyak. Pagdating pa lang ng mama mo, ngayang-hiya ako sa mga kamag-anak ko. Sobrang sama ng loob ko. Kasi kahit na hindi naman sila sa akin may nasasabi. Sa'yo, asawa kita eh. Na hindi kita may pagtanggol kasi ang hirap. Paano naman kita ipagtatanggol kung harap-harapan na pinakita ng mama mo kung ano siya? Imbis na masaya tong araw na to, na-trauma na ako mag-imbita ng mga bisita dahil paano ko maamoy ng lahat yung bantot ng mama mo na araw-araw namin naamoy ng anak mo. Anong iisipin ng iba? Baka sabihin nila na hindi magtatagal. Magiging ganun din ang amoy namin. Wala namang problema sa pag-iisip ng mama mo eh. Nakakaintindi naman siya, hindi ba? Bakit hindi niya ito maintindihan? Alam ko naman kung anong sinasabi mo, love. Ako na yung humihingi ng tawad kung napahiya ka. Kinakausap na ng kuya ko si mama tungkol sa ginawa niya kanina. Sige, hindi na kita pipigilan na doon ka muna sa bahay niyo. Kailangan mo makahinga eh, kaya doon ka na muna. Pero pangako ko, sa susunod na pagbabalik mo sa bahay, maayos na talaga ang lahat. Ayoko ng puro ng pangako. Gusto kong patunayan mo. Gawin mo mismo. Naaawa na si Rick sa kanyang asawa. Naging mas problemado pa ito dahil parang kailangan pang linisin ni Kay ang reputasyon ng asawa niya dahil lang sa kagagawa ng ina nito. Kahit na mahirap para kay Rick na hindi niya masyadong nakakasama ang mag-ina niya, tinanggap niya yon pansamantala. Dahil alam niyang kailangan talaga ni Kay na magpahinga at makahinga ng maayos. Kaya silang dalawa lang ulit ng ina niya ang nasa bahay. Isang buwan na ang lumipas, wala pa ring pagbabago kay Lynette. Ma, paulit-ulit na lang po ba tayo rito? Umuwi ako mabantot ka, hanggang ngayon ba naman na gumising na ako? Hindi ka po ba nagsasawa sa ganyan? Gusto ko na makasama ang mag-ina ko.
Pero paano ko naman po yung gagawin kung ganyan ka pa rin? Ang hirap nyo naman pong pakiusapan. Bakit kasi hindi sila umuwi rito? At bakit pa paulit-ulit ka rin? Sa natural lang nga na amoy na to ng katawan ko, may magagawa pa ba ako, ha? Tingin mo ba, mababago ko pa itong ganito? Hindi na! Hindi nyo po kasi binabago, May. Kaya kahit si kuya naiinis na sa'yo. Di namin alam kung anong pwedeng gawin sa'yo. Ayaw namin na iwan ka mag-isa sa bahay dahil ang sama naman naming anak noon. Pero sana naman po, Ma, matuto naman kayong magkaroon ng konsiderasyon sa mga taong nasa paligid nyo na may nahihirapan din po sa amoy nyo. Lahat na matatanda, ganito na talaga. Hindi nyo na mababago yan sa aming may mga edad na. Mali ka po, Ma. Maraming mas matanda pa sa'yo na hindi naman po ganyan ang amoy. Ay, talaga pa? Mga peke na matatanda yun. Dahil ngayong matanda na ako, napansin kong hindi ko naman na kailangan na laging maging malinis sa katawan ko. Tanggapin ninyo ako bilang ako. Hindi ko na ipagpipilitan pa ang sarili ko. Yan po ang problema sa inyo, May. Pinagpipilitan nyo kahit na alam nyo namang mali na kayo. Sana naman po sa mga susunod matuto na kayong magkikilos para sa kalinisan nyo. Konting awa na lang sa taong nasa paligid mo. Hindi po porket mas matanda ka, mga tao nasa paligid mo na ang laging mag-a-adjust sa'yo. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin umuuwi ang mag-ina ni Rick. Mas nagiging masaya pa nga si Kay na malayo sila ng anak niya dahil hindi nagkakasakit ang bata sa amoy na dala ng lola niya. Nalalaman din ng anak nila kung ano ba ang lugar na malinis. Hanggang sa isang araw, umuwi na lang si Rick na tila ba may iniinda ang kanyang ina. Ano nangyayari sa'yo, Ma? Bakit may tissue yung ilong mo? May sipon ka ba? Hindi, wala. May naamoy lang akong mabaho. Nasgusto ka nga ako. Nakakainis. Hindi ko alam kung amoy nabulok na patay na daga yun. Baka naman naamoy mo na ang sarili mo. Hindi kaya? Hoy, hindi naman ganitong amoy ko, do. Napakabantot naman. Ma, kung alam mo lang kung gaano ka kabantot, baka pati ikaw hindi mo talaga kakayanin. Salamat naman, naaamoy mo na ang sarili mo. Hindi naniniwala si Lynette na amoy niya ang mabantot na naaamoy niya. Hindi rin naman maipaliwanag kung anong klaseng amoy ba yun. Basta ang sinasabi niya, mabaho. Hindi niya kayang tagalan ang baho. Akala nila wala lang yun, kaya binaliwala na lang din ni Rick. Hanggang sa tumagal na ganon ang naaamoy ng kanyang ina. Nung magkasama pa silang mag-asawa, napag-usapan din nila yon. Baka naman kasi kailangan na talaga ng mama mong matutunan ng tamang kalinisan, no? Baka yun ang simula nun. Baka kaya naaamoy niya yung mabaho na sinasabi niya bumabaliktad ang sikmura niya. Finally, naaamoy na rin niya ang naaamoy ng mga taong nasa paligid niya. Yun kaya ang sabihin mo sa mama mo. Yun na nga ang sinabi ko sa kanya. Pero hindi naman niya ako pinaniwalaan. Ang sabi niya sa akin, para naman daw siyang amoy bulok na daga. Sana sinabi mo yung totoo. Na hindi lang kamo siya amoy bulok na daga. Mas malala pa kamo doon. Kung siya, hindi niya na kinakaya, yung mga nakakahalubilo pa kaya niya. Buti nga natitiis pa siyang kausapin ng mga kapitbahay natin. Sa bagay, baka pag tumatanda na ang isang tao, humihina na rin ang pang-amoy nila. Baka nga, ewan ko rin. Inoobserbahan ko nga si mama eh. Baka mapilit ko na yung maligo at maglinis ng katawan niya. Subukan mo lang. Kung sakali bang ganun, babalik ka na ba sa bahay? Oo, kung ganun nga ang mangyayari. Yung pangmatagalan ng pagbabago niya, ha? Yung hindi na kami magtitiis ng anak natin sa amoy niya. O sige, babalitaan na lang kita. Sana tong buwan na to, makumbinsi ko siyang kaya ganun ang pang-amoy niya kasi kailangan niyang matutong maglinis ng katawan. Pagka-uwi ni Rick, naabutan na naman niya ang ina na problemado sa naaamoy nitong babaho. Kahit na ano kasing takip ni Lynette ng kanyang ilong, hindi talaga nawawala ang amoy. Kapag sa bibig naman siya hihinga, tila ba nalalasahan naman niya ang bantot. Ma, try mo kaya maligo. Try mo lang, magsabon ka tapos yung magiging mabango ka talaga. Baka yun lang ang paraan para naman mawala yung kakaiba mong amoy. Hindi nga kasi ako yung naaamoy ko. Hindi naman ganito kalala ang amoy ko, ano? Try mo lang naman eh. Bahala ka dyan, paano kanyan makakahinga na maayos kung hindi mo naman sinusubukan yung sinasabi ko?
O, tingnan mo. Kapag ito hindi nawala, hanapin mo kung nasaan yung patay na daga, ha? Sabi ko kasi sa'yo, tignan mo sa ilalim ng ref. Doon pa naman madalas naglalagi ang pusa. Baka doon na dinala yung nahuli ng daga. Sinubukan ni Lynette na maligo. Sinunod niya ang sinabi sa kanya ng anak niya. Nagsabon siya, nagbihis ng bagong damit. Matapos nun, hindi naman nawala ang mabaho niyang naaamoy. Pero nabawasan na ito. Oh, ano na? Ganun pa rin. May naaamoy pa rin naman ako, pero kaunti na lang. Baka naman nahanap mo na yung patay na daga. Naiwan na lang yung kaunting amoy. O di ba? Sabi na sa'yo maligo ka lang eh. Ayaw mo kasi maniwala sa akin. Baka kapag lagi ka na naglilinis ng katawan mo at bumango ka na, baka mawala na yung sinasabi mong naaamoy mo. Hindi naman totoo yun. Alangan naman na ganun ako kabaho. Hindi naman ako nangangamoy kahit na hindi ako naliligo, ano? Ipinaglaban pa rin ni Lynette na hindi siya mabantot. Hanggang sa hindi na naman siya naligo ng halos 1 linggo. Hindi lang amoy ng patay na daga ang naaamoy niya, pati na rin ang mapanghing amoy. Oh, ano na naman yung naaamoy mo? Yung patay na daga na naman ba? Hindi. Alam mo yung amoy ng ihi sa arenola na naimbak ng 1 linggo? Ganon yung naaamoy ko. Nasusok ako, grabe. Ang baho naman doon. Wala na akong ibang maamoy kundi yun. Hindi ako makakain ng maayos. Ang sarap sana ng ulam. Naglinis ka na ba ng katawan mo? O ano na ba kinalaman ng katawan ko sa naaamoy ko? Hindi ka na naman kasi naglinis ng katawan mo. Naihian mo na naman yung suot mong duster, no? Kaya yung naamoy mong ihi na naimbak sa arenola, yan yung naamoy namin sa'yo ngayon. O siya, mamaya na tayo kumain. Maghinsaw ka na muna sa banyo. Para akong nagpapalaki na matanda na. Nung una, ayaw pa sanang sumunod ni Lynette dahil alam niyang hindi naman ganon ang mapanghinyang amoy. Pero nung naglinis na siya ng kanyang katawan, nagpalit ng damit at naging maayos ang amoy, nawala ang panghi na naaamoy niya. Oh, ano na? Nawala na yung panghe. Siguro yung kapitbahay natin dyan, nagtapon na naman yun ng arenola. Ay, mga dugyot talaga yun eh. Hindi man lang nila alam na may mga kapitbahay silang naaapektuhan ng ginagawa nilang ganon. Naiinis na naman ako. Aawagin ko yung mamaya. Grabe ang baho nun. Ang bantot, sobra. Hindi ako makakain kanina at nasusuka ako. Ma, walang nagtapo ng ihi, ha? Yung naamoy mo, sarili mo na talaga yun, ma. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba? Lagi mo nga alagaan ang sarili mo. Lalo na ang amoy mo. Kasi nga ganyan yung naamoy ng mga taong nasa paligid mo eh. O sige. Try mong linisan ang katawan mo at maging mabango ka. Hindi ka na makakaamoy ng ibang mabaho. Nagtataka sila kung paano nagsimula ang ganong pangyayari kay Lynette. Nung una nga, ang sabi ni Lynette, baka dahil sa engkanto. Pero hindi naman naniniwala doon ang anak niya. Hanggang sa binanggit niya na baka naman daw may kumukulam sa kanya. Doon lang nagkaroon ng ideya ang manugang niya. Kaya nung nalaman niyo ni Kay, naghanap siya ng albularyo. Doon niya nalaman na totoo ngang kinukulam si Lynette. Pero hindi naman daw yun klase ng kulam na gusto siyang pahirapan. Para lang kulam na gusto siyang turuan ng leksyon. Tinanong pa nga si Kay kung gusto niyang ipagamot. Pero sinabi niyang wag na muna. Dahil maaaring ang nagpakulam kay Lynette, gusto siyang matuto sa mali niyang nagawa. Yon ay ang pagiging mabantot niya. Hindi naman daw malaki ang epekto noon sa kalusugan at sa buhay ni Lynette. Dahil nawawala naman daw yung amoy na yon kapag naglilinis siya ng katawan niya. Ibig sabihin, nakakatulong pa rin yun. Lalo na sa kanila na nakakaamoy ng bantot ni Lynette. Isang araw, nagpasya na si Kay na umuwi sa kanila. Kahit na paano, nalilinisan na niya ang bahay nila. May amoy pa rin si Lynette, pero minsan, siya na ang kusang naglilinis ng katawan niya. Lalo na kapag may naaamoy siyang hindi kaaya-aya. Isang araw, hindi na naman naglinis si Lynette ng katawan niya. Kaya may naaamoy siyang mabaho. Noong una, akala niya ay yung niluluto ng kanyang manugang. Ano ba namang amoy yan, ha? Ha?
Bakit po, ma? Ano po bang naamoy ninyo? Parang nabubulok na sibuyas. Ano ba yung ginigisa mo? Wala po akong ginigisa, ma. Naglalaga po ako ng itlog. Tsaka tubig pa lang itong pinakukuluan ko. Sino naman pala yung nagluluto na naaamoy ko? Hanapin mo nga sa mga kapitbahay natin. Sabihan mo, nabibigyan na lang natin sila ng sibuyas. Huwag lang sila magluto ng ganyang amoy. Ay, Diyos ko po. Ayan na naman oh. Umaalingasaw na naman ang amoy bulok na sibuyas. Ma, hindi po luto ng kapitbahay ang naamoy ninyo, ha? Alam niyo po ba kung ano? Kayo po mismo, ma. Yung amoy ninyo. Ilang araw na po ba kayong hindi naliligo, ha? Alam niyo po bang amoy anghit na kayo? Hindi po mawari sa kilikili niyo ba kung saang parte ng katawan ninyo? Kaya nga po maligo po kayo. Mawawala po yung bahong naaamoy ninyo. Ay, hindi naman totoo yung sinasabi mo. Hindi naman ako mabaho. Tsaka 1 linggo pa lang naman ako hindi nagpapalit ng damit, ano? Hindi naman ako aamoy ng ganun. Kita niyo na po, 1 linggo na. Kaya kung ako po sa inyo, maligo na po kayo, ma. Sige na po, subukan niyo lang. Para naman pong hindi niyo alam na ganyan yung nangyayari ng mga nakaraan, di ba? Kapag may naamoy kayong kakaiba, inililigo lang ninyo. O kaya naglilinis lang kayo ng katawan ninyo, tapos ayun, nawawala na rin po yung baho na naaamoy ninyo. Malaking tulong sa kanila ang nangyayari kay Lynette dahil nakukumbinsi nila ang matanda na maglinis ng kanyang katawan. Ang mag-ayos naman para kahit na paano, hindi rin maaapektuhan ang ibang tao sa paligid niya na nakakaamoy sa kanya. Hanggang sa lumipas ang ilang mga buwan, nakakapanibago man pero natutuwa sila sa nangyayari kay Lynette. Nababawasan na ang bantot nito. Ibig sabihin, bumabangon na rin ang bahay nila. Nakakahinga na ng maayos si Kay. Minsan nga, kahit na hindi na nila pagsabihan pa si Lynette, kusa na itong naliligo dahil hindi niya kinakaya ang kakaibang amoy na naaamoy niya. Minsan pa, isang gabi, napag-usapan yon ng mag-asawa. Alam mo na ba kung ano nangyari sa mama mo? Ngayon ko lang nalaman. Sinabi sa akin ni Kuya, siya raw yung may gawa nun. Talaga ba? Oo, kasi nung nakaraan tumawag ako sa kanya. Sobrang desperado ko na talaga. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko para lang umuwi ulit kayo dito sa bahay. Kaya yun, sinabi ko sa kanya na kung may alam siyang paraan, gawin niya na. Hindi ko naman alam na ganyan ang ginawa niya. Alam mo, sa totoo lang, malaking tulong sa mama mo. Kasi ang bango na ng bahay natin, oh. Dati kapag lalabas ako ng kwarto, hindi ko alam kung anong nabubulok yung naaamoy ko eh. Ngayon natutuwa ako kasi iba na talaga. Hindi na talaga siya gaya nung dati. Kasi ngayon, hindi na malala yung singaw na lumalabas sa katawan niya. Amoy matanda na siya pero hindi naman siya mabantot. Hindi ko nga lang alam kung anong naaamoy ni Mama ngayon. Baka medyo nababawasan na yung bantot na naaamoy niya. Hindi na kasi siya nagrereklamo. Kapag siguro nakakaamoy siya, ayun, lilinisan niya ang sarili niya. Hindi naman siya araw-araw naliligo, pero nakikita ko siya nagpupunas ng katawan niya. Tapos nun, ayun, magpapalit siya ng suot niyang damit. Hindi na masakit sa ilong ang amoy niya. Hindi na yung bantot na naninipa at nananampal pa. Hindi na siya pipilitin na maligo o maglinis kasi siya na yung kusang gumagawa nun. Minsan pala no, may magandang dulot din ng black magic. Kung gagamitin lang siguro sa tama. Sana nga magtuloy-tuloy na yung ganyan sa pagbabago ni Mama. Alam ko balak na ipalis ni Kuya eh. Kaya sana masanay na si Mama na wag maging mapantot. Kasi ewan ko na lang kung anong mangyayari kapag bumalik siya sa dati niyang gawain. Hindi na pinupuna ng mag-asawa si Lynette. Inaabangan na lang nila kung anong magiging kilos nito. Pero halata na nagbabago talaga siya. Isang beses pa, bigla na lang kinausap ni Lynette ang kanyang manugang. Anong amoy ko ngayon? Mabantot pa ba ako? Hindi naman na po gaano, ma. Konting linis na lang po. Parang mga naiwan na amoy na lang eh. Pero hindi na po gaanong nahahalata at naaamoy kung hindi talaga kayo aamuyin. Bakit yun naman po natanong, ma? Wala naman. Sigurado ka. Natatakot kasi ako. Baka nga totoo yung sinabi ninyo na yung naaamoy ko nung nakaraan yun ang tunay na amoy ko. Ngayon po,
May naaamoy pa po ba kayo? Wala naman na gano. Hindi gaya noon na nakakasuka. Talaga, ganun talaga yung amoy ko. Yung totoo. Ilang beses po ba namin kayo pinagsabihan noon na maligo na po kayo? O kaya po maglinis po kayo ng katawan nyo? Na magpalit po kayo ng damit nyo? Maraming beses naman na po namin sinabi sa inyo yon, di ba? Hindi lang po kayo nakikinig sa amin. Kasi pinaninindigan nyo po na hindi kayo mabantot. Grabe naman pala yung amoy ko noon. Ang bantot, sobra. Nakakahiya naman pala yun kung naaamoy ako ng ibang tao, Kasi kung ako nasusuka na ako, paano pa kaya yung iba? Ay, grabe naman pala. Ay, kung alam nyo lang po kung paano ako umiyak ng birthday ni Junior. Kasi naman po, ang bantot nyo nun. Nawalan po ng gana yung mga bisita namin nun. Hindi po sila nakakain ng maayos dahil po sa inyo. Ang sama talaga ng loob ko nun. Gayon, naiintindihan ko na kung bakit nagkagalit kayo sa akin. Nakakahiya naman pala talaga. Di ko naman kasi naaamoy ang sarili ko noon. Kaya akala ko okay lang. Pasensya ka na sa ginawa ko na yun, Saka yung mga ibang nagawa ko pa na nakakahiya. Lalo na yung pagtitiis mo sa bantot ko. Wala na po yun, Ma. Basta po magbago na kayo. Kasi po, ganun talaga kalala ang bantot ninyo. Huwag nyo naman na pong ipaamoy ulit sa amin, ha? Ay oo, hindi na talaga. Ayoko na rin Baka kapag lumaki ang apo ko at maamoy niya akong ganito, di ba? Tsaka baka ikahiya niya ako kapag ipapakilala sa mga magiging kaibigan niya. Tinanggap na ni Lynette ang pagkakamali niya at ang maganda ron ay gumawa talaga siya ng paraan para lang mabago ang mali niyang gawain. Natuto na siyang alamin kung mabantot ba siya, kung ang amoy niya ay nakakaapekto sa mga taong nasa paligid niya. Halos ilang buwan ang lumipas, malaki ang naging pagbabago sa amoy ni Lynette. Kapansin-pansin yon at nakakahalata na rin ang ibang tao sa paligid nila. Kaya nakakuha na rin siya ng respeto. Simula nun, nagagawa na siyang kunin ng iba niyang anak, kaya hindi lang si Kay ang nag-aaruga sa kanya. Mabuti naman naging maayos din ang amoy ng mama mo, no? Natuto siyang maging malinis. Kala ko nga, hindi na siya magbabago Kaya nga, buti na lang talaga. Hindi na ba laging masakit ang ulo at ang ilong mo? Hindi na. Kaya salamat talaga. Paano ba yan? 2 months na wala si mama rito. Oh, ano naman? Alam mo na. Hoy, ikaw tumigil ka nga dyan. Sige na, pumasok ka na sa trabaho mo. Hoy, maligo ka ha? Kapag talaga ikaw naging mabantot. Uy, kahit naman pawisan ako, mabango pa rin ako, no? Talaga ba? Ikaw, mabango ka ba, ha? Kahit na 1 linggo akong hindi maligo, mabango ako, no? We, paamoy nga ako. Ano ba? Nakikiliti ako. Maligo ka na, ang bantot mo na. Nagpatuloy ang harutan ng mag-asawa. Simula nung naging maayos na ang amoy ni Lynette, naging maayos na rin ang samahan ng mag-asawa. Dahil hindi na nila laging pinagtatalunan ang tungkol sa pagiging mabantot ng ina ni Rick. Hindi na rin laging nai-stress o problemado si Kay. Maging ang samahan ng pamilya nila, naging maayos na rin. Noong nagkaroon ng handaan, naipakita ni Lynette ang pagbabago niya. Hindi na siya gaya ng amoy niya nung huling handaan ng kaarawan ng anak ni Kay. Naipaliwanag na rin niya ang sarili niya. May naniwala at may tumanggap. Pero wala nang pakialam sa kanila si Lynette dahil ang mahalaga sa kanya ay kung ano ang alam niya. Hindi na rin naman siya bumalik sa dati na laging nangangamoy dahil kahit na hindi na niya maamoy ang baho ng katawan niya, kusa na rin siyang naglilinis. Minsan talaga, may mga taong walang pakialam sa amoy nila. Kahit na mabantot sila at nakakaapekto ito sa ibang tao. May mga pagkakataon na kahit ilang beses mo na silang pagsabihan, parang wala lang sa kanila. Hindi nila nakikita kung gaano ito nakakahiya o nakakaabala sa mga taong nasa paligid nila. Para bang normal lang sa kanila ang ganitong sitwasyon. Minsan, hindi mo rin alam kung saan ba nanggagaling ang ganitong pag-uugali ng isang tao. Ang pagkasanay nila sa amoy nilang hindi ka nais-nais.
Minsan, dala ng nakasanayan at ng kanilang katamaran. Minsan, nawawalan sila ng gana na ayusin o linisan ang sarili nila. Pero kahit na ano pa mang dahilan, walang bagay na sasapat para pabayaan ang sarili. Hindi lang naman ito tungkol sa amoy. Tungkol din ito sa respeto sa sarili at sa ibang tao. Kapag mabantot ang isang tao, hindi lang sarili nila ang naaapektuhan nito, maging ang mga nakakahalubilo nila. Mas malala pa ang mga nakakasama nila sa bahay. Ano bang dapat gawin ng mga taong mababantot? Simulan nilang bigyan ng pansin ang sarili nila, lalo na ang kanilang kalinisan. Dahil wala naman sa pagiging bata o mas matanda ang kalinisan sa katawan. Walang sapat na dahilan para maging mabantot na dulot ng kapabayaan sa sarili. Dahil laging tatandaan na ang kalinisan ay hindi lang lagi tungkol sa pisikal, kundi isa rin itong refleksyon ng disiplina sa sarili. Kayo ba mga apo, nasubukan nyo na bang makahalubilo ng mabantot na tao? Ano ang inyong reaksyon at ginawa? Maaari nyong ibahagi sa amin ang inyong komento, opinyon at maging reaksyon sa ating bagong kwento. Naway nakapagdala ito ng magandang aral sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.